sa last two entries na tayo sa ating listahan ng pinakabuwisit na kontrabida. Nangangalmot sa number 2, si Miss Angelica Panganiban. Ang ganda naman po nito. Nagsimula bilang child star si Angelica at nag-bloom bilang isa sa pinaka-exciting young actresses of her generation. Lolo, saan po ba talaga tayo pupunta? Si Angelica Panganiban, magaling naman talaga yung bruhang batang yan. So siguro, it's her experience as a child actress na kung bakit siya gumaling na actress. So ngayon, she can do drama, she can do comedy. She could be bad, she could be good. She could do anything. Maraming salamat po, Nay. Bumalik ako sa amin, wala akong pakialam. Sabi ko nga, she is like the new Carmi Martin. Kaya niya magbida, kaya niya magkontrabida, at kaya niya maging magaling na komedyante. Ano-ano nga ba ang mga strength ni Angelica at effective siya bilang kontrabida, komedyante at kung ano pang mga role na iba to sa kanya? Hindi naman pwedeng siya lang yung gumawa ng mga ganun. So happy ako. Ganda lang. Nakakaasar, parang ang galing-galing yung magsinungaling lagi. Parang mabait din, angelic face, pero may tinatagong kasamaan ng may kademonyuhan sa loob. Saka, if you're born with that body, you cannot be inaapi. Pero strength ni Angelica is, she's versatile. She could do anything. She could do drama. She could do kontrabida roles. And she's good at it. Siguro, yun yung kanyang advantage. Box office queen? Oh, hindi Hindi, first time nga eh. Sa teleseryeng Ruby, umani ng papuri si Angelica sa kanyang natatanging bida-kontrabida role. Siya yung tipo ng bida at kontrabida. Grabe si Angel. Si Angel is really talented. No? She can be a very good kontrabida. She can be a good bida. Pag hindi mo siya kilala, ang amo-amo ng mukha, kasi hindi siya makanto, yung very homely, hindi siya yung talagang sexy. Pero natatanggap mo, kaya natatanggap mo na minsan nagsusungit siya. Parang kasi ang dating pa rin, ang cute. May mga artistang sexy pero gusto mong balahurain. Yung uutusan mo, ikuha ka ng bote ng beer at isang platitong mani, hindi ba? Pero hindi gano'n si Angel eh. Si Angel, kahit nagpapasexy, kahit palaban siya, may elegance, may dignidad. Sa level ng relasyon, nasaan na kayong dalawa? 50-50. Okay kami, we're friends. Pagod na kami. Bye-bye! Nakakainis yan. Buisit na yan. Pwede mo bang gayahin si Angelica Panganiban? Gayahin mo lang sa TV. Akin ang asawa mo. Hindi mo siya makukuha sa akin. Bibigyan mo siya ng ngipin niya, ganyan. Well, bago natin i-reveal ang top spot, mag-quick recap muna tayo mula items 10 to 2. Sa number 10, Michelle Madrigal. 9, Wendy Valdez. 8, LJ Reyes. 7, Vanessa Del Moral. 6, Ami Austria. 5, Glyza De Castro. 4, Angelica De La Cruz. 3, China Ortalesa. At 2, Angelica Panganiban. At ang number 1, ang muna, ang pinakabuhisit na kontrabida. Bumataw sa top spot, si Miss Gretchen Barreto. Para sa akin, tapos na ang lahat na yan. Nasaktan na ako eh. Nagsimula bilang teen star noong 80s. Hello? Si Abel andyan? Ano ba yun? Nako, no thank you po. Naging ST queen noong 90s. Dito kayo natulog sa garahe? Jake! At ngayon, na-reinvent na ni Gretchen ang sarili bilang pinakabuhisit na kontrabida. Ngayon, sa panahon ngayon, sa Philippine TV scene, Merry Christmas! siya yung nagbibigay ng glamour sa pagiging kontrabida. Lipas na nga yung mga panahon na pag-kontrabida ka, salbahe ka, napangit ka, di ba? Mukha ka talagang masama. Siya yung ang ganda-ganda ng contrast na ang ganda-ganda ko, pero ang sama-sama ko. Maybe this party will be a flop without you guys, so come on in. White gown, pero medyo maaraw bukas, so hindi pa namin sure kung ano talagang dapat suotin. Of course, if it's Annabelle and Rufa, wala kaming choice. Hahatakin kami talaga. Si Gretchen Barreto, tabihan mo ng isa pang maganda. Itong itatabi mo na maganda, mag-feeling pangit siya. Flip the elbows. Oh. Yeah, that's nice. Matatakot ka sa ganda niya. Ano lang kami doon, guest? She has evolved into this glamorous actress. And the moment you have glamour, you come closer to being a kontrabida. Hindi ba? And she does it effortlessly. Do I go up or you come down? You come down. Hi, people. Siguro nakatulong yung fact na hindi na gumagalaw yung mukha ni Gretchen. Totoo!